ng kaibigan mo. Lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw sa pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung buhit na matalas. Bakit ba lagi na lang sugat ang laman ng bawat litanya niya? Pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Baka sa bawat palalait na sumaho, baka kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Baka ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Baka mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw. Baduy ka, kulang ka, hindi ka pasado. Pero siya yung unang nakikikain sa plato. Hindi Magandang hapon sa lahat ng mga kababayan kong Palawenyo, maging sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon. Ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News, Philippines. talaga nabilangin ang butas ng payong ng iba. Habang ako basang-basa sa ulan, kumakanta pa rin, may sayaw pa sa daan. Kung pangit daw ang Samahan ho ninyo ako sa loob na isang oras na palatuntunan, walang personalan, trabaho lang mga kababayan ko. Don Robert Ramiro ang maghatid sa inyo ng balita at paalala sa lahat ng nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. ko, bakit kaya lagi niya akong sinusundan? Kung wala raw akong kwento, bakit pangalan ko ang Ang headline natin ngayong Huwebes ay galit ang taong bayan sa kasinungalingan ni President Bongbong Marcos Jr. kwento niya sa tanan? Bakit sa bawat panlalait na sumahaw ako? Bakit Kaugnay nito mga kaibigan, direktang nanawagan si Senador Amy Marcos, ang presidential sister, at na linawin at ituwid ang mga umunoy mga maling pahayag ng kanyang kapatid. Dito ay nagsimula ang pagbagsak ng ratings ng Pangulo na pilit na ibinabangon para muling makakuha ng simpatiya at kumpiyansa sa pamamagitan ng pamumuno nito. Mga kababayan, sinubaybayan ng sambayanang Pilipino ang mga pangako, pagsiserbisyo sa sambayanan, sa pagpapatupad ng kaayusan, kapayapaan, seguridad, mga reforma sa pamahalaan, kaakibat ang pananagutan, direksyon ng pamamahala sa pagpapatupad ng katarungan. Ang mga katangiang ito mga kababayan ko ay hinahanap, inaapuhap ng sambayanan sa ating Pangulo na binigyan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng halalan sa pag-asang mailalagay sa maayos, orderly na kalagayan ang bansa sa security, peace and stability. Nabigo ang publiko na hindi lang ho nabigo, nang hinayang at naglagom pa ng kawalan ng tiwala
sa pagkadismaya dahil sa mga negatibong aligasyon, yung tinatawag na predictive promises. Ito yung pangakong hula na nakabatay sa prediksyon o inaasahang mangyayari ng walang katiyakan. Bukod doon yan ay ibang grupo ho ang muling naglakad sa mga pangunahing lansangan dito sa sa Mega Manila na nagpahayag ng pagkadismaya sapagkat sila ho ay naghahanap ng resulta sa pagpapatakbo ng pamahalaan o kabilang rally ho ang mga nangyari na nagsisigaw ng transparency, accountability, justice, peace, and unity. Ang panawagang ito mga kababayan ko, nagsambayan ng Pilipino sa pamahalaan ay naging bingi. Patuloy ang pamamayagpag ng pagbaluktot sa batas. Nariyan ho ang suhulan, pananakot at malawakang katiwalian o korupsyon. Ang panlilinlang sa taong bayan ay animoy virus. Ito ay nagiging virus na sa pamahalaan at naging toxic sa pandirig. Ano-ano ang mga halimbawang mga kasinungalingan at mga panlilinlang ng Pangulong Marcos? Ang layunin po natin sa programang ito ay ihayag lamang yung katotohanan sapagkat ito ay nakasulat. Hindi ho ito embento, ito ay lumabas sa mga bibig ng kinauukulan, lalong-lalo na dito yung ating Pangulo na hinahanapan ng accountability. Ito ho, ang sinasabi, isang halimbawa lang ho, ay yun hong pag-deliver ho, ay pag-surrender. Arbitration. Kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na ang kanyang sinasabi nung tinatanong ho siya mga kaibigan kung tayo ho ba ay pasasakop o makikipag-cooperate dito ho sa International Criminal Court. Ang sabi ho ng Pangulo, we do not cooperate with the ICC. That is the position of the government. Pero kalaunan mga kaibigan, ang sinabi ho ng Presidential Communication Officer Undersecretary Claire Castro, na-surrender na po. Na-surrender na po. Sino? Sino? Na-surrender na po si former President Rodrigo Roa sa ICC sa visa ho o yung grant ng Republic Act 951 na ikangay nag-oobserba at meron hong kooperasyon sa Interpol. Ang sabi, we do not cooperate with the ICC. At pagkatapos ito na. So hindi po ito nagpapakita ng walang sinseridad ang administrasyon. Hindi nga. Hindi nagpapakita ng sinseridad. Paligtan ng puts. Putsig. Pitong gatang. Hindi daw ho ito nagpapakita ng walang sinseridad ang administrasyon para managot. Ang dapat na managot. Hindi pa po diyan natatapos. Hinahanap pa po natin at tinutugis si Senador Bato na pinangalanan na perpetrator ng ICC. Kaya ngayon si Bato, Senador Bato, talagang tago. Napapalitan
Na-fake news naman tayo, nahuli na raw eh. Oh, eto ano ba talaga? Oh. Eto ho. Ang pagkakabanggit pa nga ho ay ito nga hong si Bato ay pinangalanan na perpetrator ng ICC para sa kasong crime against humanity. Ito ho, halimbawa, binabasa ko lamang ho itong halimbawa nung pagsisinungaling. Hindi ho tayo nag-iimbento ho rito. Binabasa ho natin yung mga talaan ng mga pagsisinungaling ng ating Pangulo eh. Pagkatapos mababasa mo rito binibigyan din ng presidente na na hindi dapat palampasin ang korupsyon sa gobyerno, lalo na kung pundo ng bayan ay nakataya. Nakataya din ho ang pundo ng bayan ho dito. Magkano ho yung binayad? O dala-dala ni dating Senador Trillanes, magkano yung binayad sa ICC, sige. Ano ho? Ano ang ginawa ni dating President Bongbong Marcos nung siya pa ho ay presidente, Siya pa ho ang presidente noon. Ano ho bang ginawa niya? Pag-upo ho, ang sabi ho, ang pagkakabanggit, President Duterte made this country great. Great, malakas, makapangyarihan, great. Duterte made this country great. He made us Filipinos proud of our country. Pero yung pag-upo, pag-upo ni President Bongbong Marcos Jr., ipinakulong si FRRD. Pag-grit ka pa dyan, itong sa iyo, kulong ka. Ipinakulong. Anong ho nangyari? Ang gusto kasi ng presidente meron kasi binabalak ayaw kasi niyang siya nababatikos isa pa, ayon pa rin ho kay PCO Claire Castro, ang issue ay isang sensitibong issue. Ito ay binabanggit ho dito, yun hong babalaho ng Estados Unidos dito ho sa ICC. Lahat ho ng mga bansang nakikipag-cooperate dito lalansagin ho itong ICC. Ano ho sabi ho dito ni PCO Claire Castro, Ang issue ay isang sensitibong issue at binanggit na mayroong residual obligation ang Pilipinas pati ang pagkikipag-cooperate sa Interpol. Ano ho ang sinabi nitong US Secretary of State, si US Secretary of State Marco Rubio? Ano ang sabi? May mga baliw. May mga baliw. At ano pa? Involved sa ICC. Di kasama ho ang Pilipinas ho dito Meron daw ho mga baliw dito sa Pilipinas na involved sa ICC. Sino pa ba? We do not cooperate with the ICC. Makalipas ng ilang pambihira na-surrender ho natin si former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Pagkatapos sasabihin ng presidente, hindi tayong pambihirang patis naman ito. Ito ho ay isa ho sa mga kasinungalingan ho ng Pangulo ho natin. Sinisikap ko hong makita yung positive. Sinisikap ko yung positive na mabanggit ho natin dito ang positive ho pag yung kanyang order na mga walang pasok yung mga bata sa school, lalo na ngayon, dahil nga may bagyo. Yun ho, isa pa ho dito marami pa ho
Tungkol ho dyan sa mga katubigan yan. Sige nga. Kukuha lang ho tayo ng mga halimbawa ho dito ho. Mga kaibigan ko ha. Sapagkat ho, dahil nga ho involved ho dito yung ating kapirahan ho dito, ang sabi nga ho nito nung isa rin hong mayor diyan ho sa Mindanao, nagbabayad na ho tayo ng buwis. Saan na pupunta ang buwis natin? Ha? Nawawala yung trilyon na pera, ano ang ginagawa ng administrasyon, ho? Papanagutin daw yung mga sangkot, nasaan na ho sila, yung mga sangkot sa katiwalian? Nasaan ho yung mga sangkot sa katiwalian? Diyan ho sa impeachment trial mga prosecutor, yung mga sangkot, sa katiwalian, mga judges, tapos ang dali-dali. Hindi ho ba? Ito pa. Kuha pa tayo ng iba. Sapagkat dito ho ay ika nga ay malalaman ho natin sapagkat isa pa ho sa mga naging pahayag ho ng presidente ho natin, meron daw hong 7 milyon na OFWs na nagkaroon ng insurance dahil dito ay pantay na pantay tayo. Ano ba ito? Hindi. Dahil dito ay panatag na tayo na ang mga OFW ay naalagaan at natutulungan. Ang tanong ho nga natin, ilan ho ba yung OFWs na ika nga ay meron na hong ika nga ay tataasan daw yung kanilang minimum wage at saka meron para na hong insurance teka muna, sandali nga lang. Ilan ho ba ang OFWs ho? Ilan ho ba? Diyan lamang ho sa bansang Hong Kong. Diyan ho sa Dubai. Diyan ho sa Middle East, sa Europe at iba pang lugar. Ilan ho ba talaga ang approximately lang ho? Ilan ho ba talaga ang OFWs? Batay ho sa statistic ho ng Philippine Statistic Authority ay pumapaga 2.19 million lang. Pagkatapos sasabihin ho ng presidente ho natin 7 million. Ba 7? Nasaan yung 5 million dito na mga OFWs? Dapat sana malaki-laki din ho yung remittances ng mga ito ang nagbibigay ng mga remittances lang ho ng mga ito ay yung 2.19 million na mga OFWs. Magkano bang remittances dito? 40 billion ba? O 400 million? Hindi ko lang I'm not sure. Itatanong ko dito sa PSA. Susunod. Yun ang sinasabi. Kaya ito sinasabi ho natin yung mga kapalpakan na ito, mga pahayag na ito. Na siya hong ika nga yung diretsang sinabi ng kanyang kapatid na senadora diyan ho nagagalit ang tao isa ho yan Kaya isa pa ho, yung insurance na sinasabi ho ninyo, Mr. President, na meron na ring insurance yung na yung mga OFWs. Ang pagkakalam ko yung mga may insurance, yung mga US citizen yung may mga green card. Yun ho sila ang may mga insurance. Hindi ko lang ho alam sa inyo kung bakit nagkaroon ng insurance itong mga OFWs. Ang mga sumasagot ho yata dito yung kanilang mga agencies Wala ho ako nababalitaan. Ewan ko ho sa inyo, kayo hong nakikinig ho. Kung yun bang mga OFWs, mga kamag-anak ho ninyo, meron ho bang insurance na ibinibigay ho ng mga employer? At saka isa pa, nakausap ba ng presidente yung mga employer na taasan ang sweldo ng mga OFWs? At sino naman presidente na ito? Nadidiktihan mo yung employer ng ibang bansa, taasan mo ng sweldo itong aming kababayan din
Hindi ho ba? Kaya ho naiinis sa inyo yung ano yung mga tao lalo na yung mga OFWs, yung 2.19 na OFWs. Magagalit ho sa inyo ito pagka ganito hong sasabihin ho niyo, tataasan yung iba nga binubugbog kamakailan lamang inarescue yung isa isang kababayan ho natin sa panahon ni Duterte pagka merong sinasaktan ng mga OFWs, kinakausap yung emir o kayong kaya yung mga official ho dyan. Pagka niya binugbog ninyo yung inabuso ninyo yung aming mga kababayan, hindi kami magpapadala ng mga OFW sa bansa mo. Pero ngayon libre na humbugbugin. Noong panahon ni Duterte, natigil yan. Ngayon nakikita mo yung pasapasay mukha, may mga sugat. Yung kawawa yung mga OFWs pagkatapos meron pang insurance. Nasaan yung... Ala... Baka yung mga Batanggenya rin mag-aalsa baka kayo maghahasa ng inyong mga Batangas. Maghahasa kayo pambihirang kayo naman. Tataasan ng presidente ang inyong sahod diyan sa mga OFWs tatandaan ho ninyo, tataasan daw at saka meron pa ho kayong insurance. Para panatag na daw ang administrasyong ito sa inyo. Para baka naman kakunti ang inyong nire-remit na dito. Sa Pilipinas, umaasa na nga lang ang gobyerno dito sa inyong remittances ninyo. Kaya nga kung ano-ano lang pinapasok ng gobyerno nakikipag-usap sa ibang punta ka dyan sa Canada para magdina kayo dito sa Pilipinas. Punta ho kayo dyan sa Korea para magtayo kayo ng dito. Ano ba yun? Paksili kayo? Hindi pala. Dito kayo magpalipad ng racket. Kaya yung paksili ka, magtayo kayo rito. Kahit napupugak-pugak kong kuryente na umaangal lang ako yung may-ari ng Meralco. Dahil sa pagtatanggalin sa inyong pag-aakalang matatanggal ho ninyong system loss. Binabalasubas pa ho ng mga politiko itong yung ating kuryente. Hindi nagbabayad ng kuryente. Ayon ho dito kay Mr. Antonio Almeida, yung administrator ng National Electrification Administration. Sige nga. Ito ho mga sinasabi. Ako man ho, dismayado. Dismayado. Natalakay na ho natin to. Yung ilang mga bagay, natalakay na rin ho natin dito Ito ho. Kung tusumahin ho natin lahat siguro, kung isasama natin yung mga US citizen, mga dual citizenship na ho, kagayong pinsang ko, dual citizen, mayroong citizen, US citizen at saka citizen na ho ng Pilipinas, dual citizenship. Pagka ito ay ating isinaba dun sa 2.9, baka umabot ito ng maging 10 milyon. Ito na mga dual citizens, mga naman ito ba'y nagre-remit din ho din isa pa. Nabanggit ko ito. Ako'y natutuwa ho dito sa racket na ito. Yung racket daw ho maglalans daw ng racket dito sa sa Kalawakan. Diyan ho igagawin ho yan sa Cagayan Valley, Diyan daw ho yan Ayon ho dito kay Dr. Mark Talampas, ito daw ho ang laki daw ho dito 8 to 10 feet ho yung yung height. 10 feet daw ho yung height ho niyan yung isang vlogger sabi 8 to 10 lang daw yung ang lipad na pambihira mas mataas pa nga ho yung lipad ng kuitis. Ito naman hong sinasabi na ay ko naman ho ito yung height, yung laki, yung haba. Pero hindi ho sinabi yung circumference nito kung gaano kalaki, kung sinlaki ba ito ng tubong di 2 o kaya naman itubo ng di 3. Wala hong ganoon kundi ang sinabi ho ay
8 to 10 feet ang height. Iwanan na ho natin yan sapagkat yan kaya katatawanan ho aring ganito eh. Katatawanan ho eh. Hindi ho ba? Ito pa ho. Yan daw subway. Tatakbo sa ilalim ng lupa. Itong si ano, sino ba yun? Si Manaluto na ito. May pagkasalbahe din to eh. Asarero din to eh. Ayaw ko lang patulan ho ito eh. Kasi lalo lang ang iba dyan may inis. Ang dyan matatawa mabibisit lang. Isa pa, libo-libo raw lupa ang nalagyan na ng patubig at libo-libong hektarya pa ang patutubigan ayon dito kay President Marcos. Ito ay kanyang legacy. Libo-libong lupa ang malalagyan ng patubig at libo-libong hektarya pa ang patutubigan sapagkat pag-plus-plan na nga ho. Lalo na ho ngayon. May bagyo ho eh. Itong bagyo. Dito nga lang ho sa Metro Manila, dito sa Quezon City. Itong araw-araw kong dinadaanan eh. 3 oras lang ng ulan talaga na maisanaw na ang tubig dito sa may Kamuning. Hindi lang ho dyan sa may Kamuning, dyan ho sa Quezon Avenue. Hindi lang ho dito sa may Santulan, dito mismo sa tabi ng Campo Crame. Yan ho, ay dadagdagan pa raw ho yan. Dadagdagan pa rin ang libo-libo hong mga hektarya pang patutubigan. Di lalo na yan sa Davao. Yung ika nga yung project dyan na hindi pinunduhan. Nung hindi ho napunduhan, natinggan na ho yan, isinisindi yun sa doon sa local government, kung bakit hindi ho na-solusyonan. Wala nga ho pundi, hindi magawa, paano? Ayun, nakabili ng lupa dito si General Torre, doon pa sa pinakang lagun. Diyan na sa Talumok. Talumok talaga. Yung pahay mo talaga na talumok. Patira ka naman, General. General ka pa man din. Bakit ka diyan po? Diyan ba sa pinakang mababang lugar bumili ka din? Ay, pambihirang buhay, are. Sus. Ito ho, sinasabi lang ho natin sapagkat yan ay nababasa ho natin sa mga headlines. Ano ho? Ito ho, yung mga sinasabi natin yung patutubigan pa. Dito ho, nadadagdagan ho bang napapatubigan ho dito mga kalsada sa Metro Manila? Bukod ho dito na pinagmamalaki yung catch basin ho dito sa may Araneta Avenue. Na ipinagmamalaki na hindi na raw babad. Ay, maniwala ka ho dito. Babaho yan. Hanggat hindi nyo pinalaki ho yan, yung mga kanal ho di at hindi nyo nalilinis. Pag meron nga kayo nililinis, kunti-kunti lang ho. Silted na ho yan eh. Mabuti sana ang gumagamit, hindi lang naman pag lumakas ang ulan, kailangan talaga yung malaking drainage At saka isa pa yung slope ho niyan. Yung elevation ho ng mga drainage ho diyan. Kapag kaya ipatag na, siyempre, sasanaw na ho yan. Mabuti sana kung iyan ang slope niyan, meron ng 45 degrees. Talagang diretso ho yan. Pagka 2% lang yung elevation ho niyan, yung slope, minsan pa nga ho hindi pa ho na negative pa nga ho yung slope niya, pabaliktad pa ho Kaya siyempre pupundo talaga ang tubig, hindi magkakaroon talaga ng tinatawag na stagnant water, Yun ang sinasabi. Kaya nga ho, yan ingat na ingat yung mga kababayan ho natin, lalo't yung may mga sugat sa paa. May mga sugat sa katawan, huwag ho kayo diyang maliligo diyan sa mga bata nagtatampis ho lalong-lalo na yung leptospirosis isa ho sa pinakadelikado. Yan.
wala. Wag na natin babanggitin yung flood control na yun po. Anak ng baka, oh, sus Mariones. Kaya ho, etong ito ho mga libo-libong lupa ho na nalalagyan ho ng patubig. At ektarya pang lupa ang patutubigan. Ito ho sa kakulangan nga ho, kakulangan nga ho ng flood control ho dito Nakulimbat na nga ho yung pera ho dito At ang sabi pa ng ating presidente rito may pahayag pa siya rito pangako sa atin 1 year. Kausap nyo dito yung si DPWH Secretary Vince Dizon Ang pangako sa atin 1 year na hindi na ho magbabaha, hindi na tayo makakakita ng baha kagaya ho na nakita natin. Ay nako. Sige. Mapila kayo. Eto na ho. Dito ho sukan-suka. Yung ating mga kababayan. Sa kabila ho nung sa kabila ho ng dabakbak na problema. Ito na naman yung Pilipinas. Ito naman ho. Uutang na naman ho tayo. Saan naman ho utang? Dito naman sa bansang Japan, uutang naman ng magkano daw uutangin na naman? 11.58 billion na naman ho ang uutangin. May nakikita ho ba? Baka naman dumiretso niya sa mga maleta. Kaya ho nagrarally itong mga anak ko pabihira. May darating pa na yung rally Magrarally pa na naman uli. Titingnan nga natin. Itong mga ito sawang-sawa na ho talaga Kaya ito meron ako nagbabalak na naman magrarally. Sigurado ho yan. Hanggat hindi ho kayo tumitino dyan, tsaka hindi na ho titino ito sapagkat nakaugat na kumbaga systemic na ho yung sindikato ng gobyerno Hindi na ho maaawat ito sapagkat lahat ay pinagagana ho dito ang pera, suhulan dito, suhol dito ngayon, ikaw presidente, meron ka pa bang lakas ng loob para ikaw mag-retaliate? Hindi na. Tuloy-tuloy na ligaya ninyo diyan. Kaya ito na. Ito na ang isa sa mga grupo. Sanay. Pero hindi kami. Hindi kami sanay. Pero hindi kami Ang puso ko'y nasasaktan, nalulungkot at nagagalit. Bakit ganito sila kalupit sa pangungupit? Kaban ng bayan ay tahasang kinamkam at mga dukha ang unang nalugmok at nakaramdam. Hindi nalihim ang kanilang kasakiman. Buong bayan ay saksi sa kanilang kalakaran. Mga proyektong pangbahaan ipinagsigawan, ngunit ghost project pala ang inatupag ng mga kawatan. Sa wakas, may nakinig sa karamihan. Sumuporta, tumindig, nanguna sa paninindigan. Sa isang iglap magkakapatid sa pananampalataya. Saan mang lugar lumabas ng tahanan. Hindi pumasok sa trabaho o paaralan. Nainitan, naulanan, gumugol ng panahon sa lapit at kalusugan. At ang matindi pa nila ipinagtawanan. Minasama pa ang dahilan ng mapayapang pagtitipon ng mga nagmamahal sa bayan. Para ito sa bayan, kakaiba man sa aming nakasanayan. Ngunit bilang Pilipino, ito'y tungkuling dapat panindigan at ipagsigawan. Opo, sanay kaming mapagod magsakripisyo, itanggi ang gusto. Pero para sa kaalaman po ninyo, iyon ay ginagawa naming madalas. Hindi sa labas, hindi sa kalsada, hindi para may maabala at hindi para magpakita sa mga matang mapanghusga. Sanay po kami sa loob ng kapilya, sa paglilingkod, sa pagpupuri, sa pagsamba. Hindi kami sanay sa lansa
sinisigawan. Hindi kami sanay na binubusinahan, pinalilibutan ng mga uniformadong kawal. Hindi kami sanay magpalipas ng magdamag sa labas ng bahay, matulog ng walang higaan at mahamugan. Hindi para pumila sa iisang palikuran, Walang ligo ilang araw, walang uwian. ngunit para sa bayan, opo, para sa bayang mahal. Ito ay aming lalaban. Pero bakit po kami ang ginawa ninyong kaaway? Na-traffic kayo? Ilang oras? Ilang oras na ba? Ilang araw o taon na ba tayong binabaha? Nata-traffic dahil sa baha. Pero wisyo kaming lumalaban sa mga magnanakaw ng kabangyaman. Hindi ba't ang perwisyo ay ang mga duwag sa magnanakaw? Maingay sa social media, parang batingaw na Kung di makatahol, walang pangil sa tarungan. Sandali, mag-isip ka muna kabayan. Isipin mo silang lubog sa baha. Ang bahay, ang kabuhayan, ang barangay, ang bayan. Naisip mo na bang namayapan nilang mahal sa buhay? Nalunod sa bahay, nanood at tinangay. Sinong sisisihin? Sino pa nanagutin? Sila pa rin bang mga biktima ng bahang kakastiguhin? Teka sandali, nakakatakot ang titig ni Mamang Pulis. Na para bang kami ang dapat ilitis? Ang kalaban natin ay korupsyon. Hindi po ang kapwa Pinoy Pinoy na naghahangad ng katotohanan. At para sa isuyo lang, kabayan, huwag ninyo kami maatmangmang. sapagkat ang tunay na kaawa-awa ay itong ating bansa. Ang tunay na mangmang ay ang Pinoy na bayaran. Pinoy na walang alam at kakayahan, Ilabas siya sa mga tiwali. nasa kapangyarihan. Ngunit po, hindi kami sanay. Pero hindi kami mga Silang mga tunay na sanay. tiyak may katapusan. Okay, doon tayo sa ano. Ang lahat ng iyan ay meron din katapusan, mga kaibigan ko at mga kababayan. Yan hong pang-aapi sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng kanilang pagnanakaw sa kabanang bayan. Pati ba naman ang katotohanan ay inyo pang nanakawin? Yan ho ang masakit na katotohanan sa bansang Pilipinas, mga kababayan ko. Lahat. Mayroong mga kababayan ho natin na walang pakialam. At hindi yung tinatawag natin mga makasarili. Na kung sino pa ho yung mga lumalaban sa katiwalian ay sila pa ang binabatikos at inaaglahi. Hindi ho ba totoo? At sila di umunoy perwisyo. Perwisyo pa sa lipunan. Eh ano ho ba talaga ang gusto ho ninyo? Kaya ito ho sinasabi ko ho sa inyo. Hindi maglalaon, babangon na muli yung mga pagrarally ho dito sapagkat wala ho kasing nangyayari sa kabila ho ng panawagan. Yun hong panawagan. Hindi lamang ho yung isang sektor, yung isang grupo ho, hindi lang ho yan. Ang meron hong meron hong layunin na may balik sa maayos na pamahalaan itong bansang Pilipinas na ito, na sila ho yung mga naghahanap ng katarungan sapagkat ang katarungan dito sa bansang ito ay hinahingalo na. Ito ho ang hinahanap ho nila. Yun hong pagkakaisa. Ang pagkakaisa ho ay isa hong napakalaking mahalagang faktor para ho sa kayo ho, para ho magtagumpay ho, para ho sa isang pagbabago. Kailan ho kaya tayo ho kumilos? Kailan ho kaya tayo gigising ho para ho ay
hanapin ho natin. Tuntunin natin ang landas ho para ho sa isang mapayapang komunidad o kaya naman payapang bansa. Na kung meron man hong magnanakaw, iilan lang ho yan na matitira. Sapagkat isa ho sa pinakalondo ho ng pagrarally ho ng mga kababayan ho natin na may pakialam at may pagmamalasakit sa sambayanang Pilipino ay ang kanilang isinisigaw ay ang transparency. Ang transparency, ang accountability, ang justice, ang peace o kapayapaan at ang unity. Pagkakaisa. Yan ho ang isa sa pinakamahalagang factor para ho sa isang bansang matino. Yung bansang pinamumunuan ng isang leader na matino. Ngayon ho ba, bakit ko nasasabing matinong leader? Sapagkat marami hong leader ho ngayon ang hindi ho matino. Sapagkat ang kanilang inuuna ay yung kanilang pansariling interest. Pagkatapos tayo ho ay bubulahin, tayo ho ay makakarinig o kaya makababasa ng pahayag mismo ng punong ehekutibo na binigyan diin niya na hindi dapat palampasin ang mga korupsyon sa gobyerno, lalo na kung pondo ng bayan ang nakataya. At kanya pang tiniyak na mananagot ang mga sangkot sa katiwalian at kaugnay nito ng mga pambabaluktot sa hustisya at ilang ay yung katiwaliang bumabalot sa ilang proyekto ng gobyerno. Kabilang ho dyan yung flood control na hindi talaga nililibing na ho, nakalibing na. Pero hindi pa naman ho yun nabubulok pa. Sapagkat hanggang ngayon ay meron pa rin mga grupong pilit na hinuhukay ang libingan ng korupsyon, yung flood control project na yan, na kung saan naging sentro ho ng mga aligasyon at investigasyon. Sige nga. Di mag-isip-isip ho kayo. Kung pumapayag ho kayo ng ganun-ganun na lang, ganun-ganun na lang tayo, nasa sa inyo ho, pero kami ho, hindi ho kami titigil, hindi ho kami pumapayag na kayo na kami ay pinagnanakawan nyo sa tanghaling tapat. Na kayo, ang tawag ho dyan ng mga ang tawag ho dyan ng opisyal, United States, ano ba yun? Secretary, US Secretary of State. Ang tawag ko nila dyan, mga baliw. Ay isa lang ho, bigyan ho natin ng isang magandang halimbawa. Dito na lamang ho. Babasahin ko lang ho. Ditong madamdamin na pahayag naman itong dating gobernador. Dyan ho sa Ilocos Region. Itong si Chavit Singson, dating Governor Chavit Singson. Ay inaresto ako sa kasong cyber libel. Papayag ba kayong mabulok ako sa bilangguan? May hinanak ito siya, may panunumbat pa kayo ho. Sinusumbutan ho kayo nitong gobernador na ito na siya ring lumalaban sa katiwalian. Ito, bilyonaryong tao ito Pero may pagmamahal sa taong bayan. Marami rin hong tinutulungan ito isa pa ho yun. Yung mga dating mga sundalo na sinasabi ninyong mga basurero. Yun ay
pagkatapos sasabihin itong ombudsman secretary, diyan pala sa pagbabasura, diyan pala ang pera. Diyan dahil yung mayaman. Pagkatapos aaglahiin ninyo na ito balang na tagahatid ng pera ng mali-malitang pera. Ay isinisilid sa maleta at dinideliver sa mga politiko. Nandyan pa ho yung iba ho dyan na ikaisangkot, nandyan ho sa prosecution panel, dyan ho sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nasaan ho ang sinseridad ho sa pamamahala at pananagutan? Nasaan ho? Eto nga sa inyo, buti nga natin to, kaya may konsensya po ba kayo? Pero matagal nang patay ang konsensya. Sa mundong puro husga, kahit ang sipag mo, kapag mahina ka, lulunurin ka lang. Ngayon pakinggan niyo ang kwento ng taong mag-isang lumalaban. Habang ako'y lumalaban, sila na may nakatingin lang. Hintay akong bumagsak para may mapag-usapan. Kapag wala kang pera, parang hangin ka lang. Hindi ka nila pansin kahit turog na kalooban. Ngiti nila'y mapanlin lang, sa likod mo may patalim. Mga mukhang banal pero ang puso'y malamig. Sa mundong puro inggit, mahirap magtiwala. Habang ikaw nagpapakatuto, sila ng kaluluwa, dala ang bigat mag-isa. Humingiti sa umaga, pero gabi-gabi wasak na. Patay ang konsensya, pero buhay pa katawan. Mga matang mapanghusga, walang alam sa nararamdaman. Hinihila bababa kapag pangat ka na. Walang bilib sa'yo hanggang makita nilang umaangat ka. Hindi lahat ng walang diploma, walang pangarap sa buhay. Mas nakakatakot pa minsan ang edukadong mandaraya. Maraming nagmamalinis pero bulok ang pagkatao. Sa harap mo mabait, pagtalikod mo demonyo. Buhay pa silang lahat, pero kaluluwa sinusunog. Nalulunod sa kasakiman, habang kapwa nilulubog. Ako na maitahimik lang, pero hindi ibig sabihin bulag. Nakikita ko lahat kahit hindi ako nagsasalita. Mag-isa. Okay. Sana naman nakapupulutan natin ng aral doon sa dalawang audio na ating na-play. At nais ko lamang na magkaroon ho tayo, mag-adlib ho tayo sa balita. Kasi yung binabalita ho natin puro ho masakit sa kalooban nakakabagbag damdamin, nakakaawa, awang-awa ho tayo, kumbaga aping-api Dito naman ho tayo sa isang magandang balita. Para hindi ho tayo nalulunod ho dito, sapagkat tayo lunod na ho sa mga balitang makatiwalian, at lunod na rin ho tayo diyan sa mga pangakong wala namang katuturan. Kaya ito ho dito ho sa lungsod ng Quezon, sa Quezon City ho,
ay pinagmamalaki rin ho ng Tagalungsod. Itong mayor ho ng Quezon City, si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Sapagkat patuloy ho yung kanyang programa ho sa pagkakaloob ng pabahay sa mga squatters o informal settlers. Sa ngayon ho, ay magkakaloob ho siya ng 3,010 mga residente pamilya na magkakaroon ho sila ng mga sarili ho na nilang bahay. Ito ho ay matatagpuan dito naman ho sa Barangay Commonwealth ho. Diyan sa Payatas at yung Bagong Silangan, ito ay programa ho ng Housing Community Development and Resettlement Department ng Lungsod ng Quezon. Iyan ho ay binigyan ng katuparan nitong si Mayor Joy Belmonte sa paang pangarap ng pamilyang Quezon citizens na magkaroon ng sariling tahanan matapos na idaos ang deed of absolute sale signing sa pagitan ng lokal na pamalaan at ng landowner dito ho sa District 2. Naibahagi ho ang signing ceremony sina Konsehal Mike Belmonte. Itong si Bong Liban, yung kanyang chief of staff na si Rowena Macatao, ang HCDRD, yung head naman ho dito ay si Attorney Jojo Conejero, at yung District Action Officer Attorney Bong Teodoro, at punong barangay Rascal, Doktor, at punong barangay Willie Cara. Itong punong barangay naman na si Maningko, at ang landowner na sina Francis Vicente Edgar Con ng Manila Remnant Company at Lourdes 5 ng E. Rodriguez Property. Yan ho ang magandang balita. Sa panghuli ho natin ay pagbati. Binabati ko ng happy birthday ang aming batch 1976-1977 class advisor, Ma'am Rosalia Kalikaran. Happy birthday po, 82. More than 80 na po ang kanyang ito ho ay nagdadialysis ho. At panalangin ho ng aming batch ng Bukidnon National School of Home Industries na bigyan pa ni Lord ng mahabang buhay, pagalingin sa kanyang karamdaman itong aming class advisor na si Ma'am Rose Kalikaran. Itong ay hindi ho namin malibu, napakabait ho ng aming class advisor na ito. Siya nga rin ho nagbigay sa akin ng advice nung ako ho papunta ho rito ng Maynila. Siya pa ho nagturo sa atin, pumunta ka doon sa sa Tikling, sa Rizal, sapagkat meron hong worship services ho dyan. Pinuntahan ko yon. Ito ho ay ito ho mga kaibigan ko, yung babatiin ho natin, nagpadalo ng kanilang mga mensahe o pagbati. Itong si Windilyn teka, ano nga bang apelyido mo, Windy? Teka nasaan ba yun? Nasaan ka na ba? Kasama ka ba rito sa binabati ko? Si Windilyn, ano ho? Etong si Ma'am Rosa, Ma'am Ibondo Cosin Catli ho. Etong si Wilfredo Gutierrez, si Catherine Hamis, si Mary Lucias, si Bing Permalino ho. At yung mga kabatsmate ko, babati din ho, sina Farah Gagarani, itong si Windilyn, ito nasa UUS, ito magandang babae are, si Windilyn Reyes. Si Lourdes Sadicon, Engineer Jimmy Apostol, Espiridion Ligayada, no ho? Itong si Atanasio at Bing Briones. Kasama ho dito si Catherine Hami, si Miriam Barbosa. Itong si Pinang Cabinta Ramos,
si Vilma Cabantog, si Nancy Roma, si Evelyn Lantong, engineer din ho ito, Marilo Octaviano, si Luz Mainit, Paterno at si Naida Gahonera. Ho. At siyempre, ang inyong lingkod, bumabati din ho ng happy birthday, Ma'am Rose Kalikaran. Ho. At sa aming municipal mayor sa Kahijukan, Sibuyan, Romblon, si Mayor Greg Ramos. Ang amin hong dito pa ho sa San Fernando, Sibuyan, Romblon, yung mayor ay si Nanding Marin at sa Magdiwang si Noel Joseph Marin at siyempre yung aming gobernadora si Ma'am Trina Permalo Pabig at ang aming Lone District Congressman Budoy Madrona, siyempre sa barangay official namin, dyan ho sa aming barangay sa Danau. Si barangay chairman Greg Villanueva, yung kanyang mga kagawad ay si Lydia Marasigan, Henry Ragot, si Roger Henry Regala, si Roger Ragot, Raymond Galindo, GT Babaw, Arnel Rotone, yung secretary ay si Evelyn Formanes, treasurer ni Riza Maron, ang bookkeeper ay si Vanessa Mesa. Siyempre yung mga opisyal din ho dyan sa Cantagda, sa barangay Cantagda, nandyan ho yung aking anak, si John Robert Ramiro. Ho. Siya ho nag-aasikaso. Sa amin hong mga ari-arian ho dyan, sa aming kalupaan ho diyan, sa dalawang barangay, sa barangay Cantagda, barangay Danau ho. At sa mga kaibigan ho natin, ding grabo ng Plaridel, Bulacan, Alfred Bayane ng Nueva Ecija, sila Jemelyn Niete, si Presi Pangilinan, Nyoron Martinez, Rambo sa mga kamag-anak ko, Kuyang Leo Ramiro ng Scan International, at Atty. Frederick Abueg, ang host naman ng Kongreso ng Palawan, maging yung aking mga kamag-anak around the world, yung pinsang ko dyan sa Marianas Island, si Noemi Ramiro, yung kanyang mga kapatid na police officer din ho ito, si Isidro Ramiro, si Kuyang Lando Ramiro, si Kuyang George Ramiro, si Kuyang Andy, si ating Milagros at si ating si Kuyang Ben Ramiro, si ating Dulya, at sa dito naman ho sa Laguna, si Kuyang Nelson Ramiro, si Kuyang Normario, yan ho ay member ng CSPG, at marami pa ho yan dyan ho sa Laguna ho. At siyempre dyan ho sa Bacara, Ilocos Norte, yung aking mga kamag-anak ho diyan, at maging sa Burgos, sa Isabela ho, ay naimbag Rabi Kenyayo amin na mga kakabsat. At siyempre, dito ho sa iba't ibang lugar sa sa dayuhang ano ba yan? Sa ibang bansa, at kayong Roberto Ramones Ramiro ng Las Vegas, Nevada, at sa ako yung Pian Amir, dyan ho, nandyan na sa US yun, yung registered nurse ho yan eh. At dito naman sa mga kamag-anak ko sa Marinduque, Kuyang Romeo Ramiro, si Ume, yung anak niya to, si Romilin, Kuyang Ume, sina Jessa Ramiro ho, dyan ho naman, Maniwaya ba ito? Sa Maniwaya. Sa Marinduque. Diyan ho sa lahat ng taga Marinduque ho, ay binabati ko kayo, maging dito ho naman sa Mindoro. Mga taga Mindoro ho. Sa mga hospicio family ho. Diyan ho sa Mindoro. At diyan sa Masbate. Hindi lang ito sa Masbate, dito rin sa lungsod ay sa lalawigan ho ng Quezon. Maging dyan sa Cagayan Valley, meron na rin ho kami dyan, kamag-anak ho kami dyan. Kami ho ay kalat kami ho ay mga estranghero. Gayon pa man ho, maraming salamat ho sa lahat ho ng mga kababayan kong Palawenyo at sa buong universe. At antabayanan ho ninyo bukas muli ang programang Isyong Panlipunan, Balita at Komentaryo. Dito lamang ho sa Big Was News Philippines, pangalan ho ng mga magigiting nating mga nakasama, sina Tech Aaron, Tech Leo, at sa aming program director
Jeff Balahonda, aming news director, si yung aming magandang news director, Rose Dingding, aming general manager, Ma'am Naomi Cascarat. Siyempre, yung aming station manager, ang poging-pogi na si Ronnie Dave Abide. Ang inyong lingkod, Don Robert Ramiro. Ho? Okay. O, na-play na ba ito?